Hello mga besties! So, eto nga, nandito kami ngayon sa Binyan City. Located itong lugar na to mismo sa Binyan Bayan. Dumaan kasi kami sa mother-in-law ko kanina. So, eto, naghanap lang kami ng mapagpo-food tripan kasama ang family ng husband ko. Lalakad-lakad na nga pala kami nang bigla naming mapansin itong lugar na ito. Napansin nga namin ng husband ko na may parang maliwanag dun sa parting yun. At bukod dun sa maliwanag, nakita rin namin na parang may mga ilaw. At ito nga pala ang Marian Exhibit. Ito nga pala yan sa Historic Alberto Mansion. So dahil na-intriga nga kami, naisipan namin pumasok. At yun na nga, nagtanong na kami kay tatay kung pwede ba kaming pumasok. Mukha namang walang bayad, so yun na nga, pumasok na kami at nagpalista. Kung mapapansin ninyo, maraming imahe ng Birheng Maria dito. At bukod sa napakagandang imahe ng mga birhen, meron din isang bagay na pumukaw ng atensyon ko. Ito ay ang mismong lugar. Talagang nakakaintriga nga kasi kung mapapansin nyo, yung bato sobrang luma. Iba't iba nga palang Birheng Maria ang makikita ninyo. Kaya para sa mga deboto or mga naniniwala, pwede nyong bisitahin to. Katulad nga ng mga nakikita ninyo, sobrang ma-appreciate nyo rin naman. At dahil hindi naman ako mahilig sa history nung high school ako, kanina ko lang din talaga nalaman na ito palang lugar na ito. Dito pala lumaki si Teodora Alonso na nanay ni Jose Rizal. At dito rin nakatira yung tatay niyang si Don Lorenzo Alonso de Alberto. Siya nga lang din pala ang unang naging kapitan sa Binyan noong 1944. Grabe no, sobrang goosebumps din pag narating mo tong ganitong lugar na sobrang tagal na. Kanina nga ini-imagine ko rin kung ano kayang ginagawa nila nung mga panahong yun dito sa lugar na to. Ayan nga pala si tatay yung nag-i-explain sa amin. At nabanggit nga rin pala niya sa amin na pwede rin naming daanan kung minsan yung school kung saan nag-aral si Dr. Jose Rizal. Ang bali-balita nga nun dati, muntik na daw talaga tong tuluyang magiba. Kaya mapapa-thank you ka na lang talaga sa mga local government na naglaban nitong lugar na to. Lalong-lalo na sa mayor na talagang pinagtuunan ng pansin na ma-recover tong place na to. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi din natin malalaman na meron palang ganitong mga lugar na nag-i-exist pa sa ngayon. Ang galing lang no, kasi after 200 years, biruin mo na preserve pa nila to. Ang ganda nga ng lugar na to at malamig naman siya kasi naka-aircon. At yun nga pag may kasama kang bata, wala naman silang masyadong gagawin kundi magtingin-tingin lang talaga. Oo nga pala mga bestie, pag may kasama kayong mga bata, iwasan nyo lang din talaga na hindi sila masyadong maglikot. At ito na nga, nandito kami sa tapat ng isang Birheng Maria dito na pwede kang mag-wish at magsulat. Marami ring mga nakasabit na papel na naglalaman ng mga kahilingan nila sa buhay. Siyempre, ang palagi nating hihilingin ay ang lahat ng buong pamilya natin na maging ligtas, na huwag magkakasakit at siyempre, bumaba na rin sana yung mga bilihin. Charot! Pero totoo naman, 'di ba? Para marami tayong mabibili. At yun na nga, nagsusulat kami at maya-maya lang isasabit na namin yung mga papel na sinulatan namin. At pagkatapos ng ilang minuto, natapos na nga namin yung sinusulatan namin at sinabit na namin. Alam ko sasabihin ng iba kalat lang 'yan, pero wala namang mawawala, 'di ba? Kung itatry mong magsulat. Lahat naman ng mga gusto mong mangyari sa buhay mo, pakikinggan naman ng Panginoon yan. Basta syempre, samahan mo lang ng sipag at saka dedication. So yun na nga, nabanggit rin pala sa amin na pwede pala kaming mag-visit sa taas. Kaya lang may oras, hindi ko lang sure kung anong oras. Hi kuya! At dun nga sa bandang taas, mas maraming makikita yung mga lumang gamit ng mga pamilyang Alberto. Shoutout nga pala kay tatay at kay ate na very accommodating sa visit namin. At syempre, dahil naglakad, din nagutom. Meron nga rin palang food tripan dito sa gilid lang mismo ng lugar na pinuntahan namin kanina. So, bumili na nga rin ako ng pagkain at ito, mga kakaninang nakita ko. Shoutout nga pala sa may-ari ng store na to. Ang pangalan ng store na to ay si Aling Miding Kakanin.
Hindi ko na kasi na-videohan yung mga iba naming nabili. Pero may ihaw-ihaw, mango shake, mga tusok-tusok, shawarma at marami pang iba. So dahil nga kumain itong batang to ng cotton candy, ayan, naghugas na rin siya dyan. Tamang kwentuhan lang habang ini-enjoy din yung view dito. So siya nga pala yung hipag ko, ayaw niya masyadong kumain, diba? Oh. At pauwi na nga rin pala kami, iniintay na lang din matapos kumain yung mga bata. At kung kayo'y naghahanap ng saktuhan lang na food trip at affordable, pwede kayong pumunta sa lugar na to. Safe rin naman na magdala kayo ng kids dahil pwede rin naman silang maglakad-lakad dito ng safe. At ito na nga, mukhang hindi pa rin talaga tapos kumain tong hipag ko, no? Charot, may batch 2 pa yan. Pero yun nga, yung 100, 200 yung budget para magmerienda, marami na rin kayong mabibili rito. So eto na nga, naglalakad na kami pa uwi. Sarado nga pala yung daan dito papunta sa plaza. So banda dun pa kami sa Jollibee nagpark. At yun lang ang aming vlog for today mga bestie. Abangan nyo na lang yung part 2 ng vlog na to. Dadaanan naman namin sa susunod yung school ni Dr. Jose Rizal. At saka yung second floor ng Alberto's house. Yun lang mga bestie at sana na-enjoy niyo yung panonood.